Diyos ko, I love this life! First time na Enzo, talagang pinipilit niya talaga kasi dapat van eh. Ayaw niyang pumayag, kinakalabit niya ako. Cheers, cheers! Cheers tayo! Pinahiya pa ako ni Enzo, guys. Charot. Si Enzo natatakot! Baka hindi siya kaya! Hello Melgoers all over the world! Welcome here in the gateway to Gigantes Islands! Yes guys, nandito po tayo ngayon sa may Carles, Iloilo. And this episode, bibigyan namin kayo ng guide kung from Iloilo, paano ba makakarating dito. And from here, kung paano ba kayo makakarating ng Roxas Airport going back to Manila. Plus, eto pa yon guys, bibigyan din namin kayo ng hotel or resort tour dito sa aming accommodation, ang Solina Beach and Nature Resort. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning everyone! Good morning guys! So, tapos na tayo sa ating Iloilo exploration. Exploration talaga. So, this time pupunta naman tayo ng Gigantes Island. So, bago tayo dun makarating, syempre, pupunta tayo sa may pinaka-gateway, kumbaga. Ang pinaka-gateway ng Gigantes Island ay sa may Carles. So, actually, yung Carles, mas malapit na siya kung tutuusin sa may Roxas, hindi sa may Iloilo City. Wait lang, kaayos lang kami ni Enzo. Ayan, so depende kasi pala talaga. Meron ding mga air-conditioned bus. But the problem is, nakaalis na yung air-conditioned bus. Hindi kami nakaabot. So siguro 9 o'clock. Eh nakarating kami 9:10 na. So hindi na kami umabot. So wala kaming choice. Ang natira ay ordinary bus. So ordinary bus, ang babayaran natin ay 258 pesos. Guys, first stop. So, yung first hour, nakatulog lang ako. Oo. Pati Diana, hindi aircon. Baliktad ako, basta nakatulog ako nung naka-ordinary bus. Kasi diba, yung hangin. Ayan. So, ito, very probinsya na siya. Yung, alam niyo, yung hinto-hinto. Tapos, meron sasakay para magbenta, ganyan. O iba naman, nasa may bintana na lang. Tapos, yun nga, no, kapag ka-provincial bus, ang kaibahan nga pala, parang na rin siya nagiging jeep, no? Parang may sakay baba, sakay baba, sakay baba. So, isa yung sa nakakatagal. Sabi ko nga sa kanya, pagkagising ko, parang iba na lahat yung kasama namin. Kasi gano'n pa yung nangyayari sa kanya. Andun na impure na kasama si Kuya. Ito kasi. Doktor. Kasi sinabi ko, kasi nga, sabi ko kasi, di ba wala namang research? Kahit dun sa may website kasi ng Solina, yun yung resort kasi namin. Nakalagay kasi dun, bababa sa may pinaka-terminal ng Carles. And then, tsaka magta-tricycle. Yung pala, dadaan naman pala to. So, una namin sinabi, dahil kami sa may terminal. Iba pala yung bayad niya. So, ay, okay lang. At kasi iba dadaan to. Nakatipid kami sa may pamasahe. Sa may tricycle. So, makita-kita tayo kasi super excited kami doon sa aming hotel. Kaya, bibigyan namin kayo ng room tour. And then, ang alam ko kasi, meron din yung beach front. And then, yun talaga, maganda na yung swimming pool. So, makita-kita tayo doon. Guys, after kulang-kulang na 4 hours bus ride from Iloilo City, nandito na tayo sa may Solina Beach and Nature Resort! So, ito nga, nandito na tayo sa may Carles. So, ito yung tinuturing na gateway going to La Isla Bonita. Ano ba yan? Going to Isla de Gigantes. Ayan. So, lakad lang tayo. So, alam yung pang ano dapat to? Pang may sasakyan. Kasi yun yung, ito pa yung lalakarin namin, papasok. Ito pa siya. Oo. So, siguro usually, ang mga nag-i-stay talaga dito, alam nyo na, yung mga meron talaga shuttle service. Eh kami, mokaton. Ganun lang naman yun. Oo. So, syempre, bibigyan kaagad namin kayo ng resort tour at saka ng room tour. Kasi usually, di ba, ang ginagawa naman talaga dito sa may Islas de Gigantes, ano lang siya, from Iloilo, kumbaga dinidator siya. So, merong ganong option. Yung ganong option nakita namin sa Klook, parang nasa 1,800. Pero, susunduin ka ng alas 4. Ay, may talong, guys. Nahinto ako kasi may talong. Ayun, very cute. Diba? So, ayan, habulin tayo ng aso. So, ayan na nga. So, kapag kasi ganun, yung manggagaling kayo sa may Iloilo, susunduin kayo ng alas 4 ng madaling araw.
Tapos, maihahatid kayo siguro 8 or 9 p.m. na ng gabi. So, imagine, Diyos ko, talagang pagod na pagod. Ano talaga yun? Yes. So, ang isang way para ma-enjoy mo talaga yung Islas de Gigantes, talagang mag-overnight man lang dito sa may Carles. So, kami 2 nights kami dito. So, this is it, guys. Kulang-kulang 10 minutes lang naman na walkathon. Ito na kaagad ang Solina. And then, ang maganda doon, ito yun, guys. Meron ditong sari-sari store. So, alam nyo naman tayo, di ba? Ganyan gagawin natin. Kasi for sure, dito sa loob, mas mahal yung mga bilihin. Oh my gosh. Hi! Reservation kayo, sir? Yes, reservation for Romel Rojas po. Okay na ba? Sige po. Thank you. So ayan. So dito pa lang sa guardhouse, hindi na kayo papapasukin kapag wala kayong reservation. Tatanungin ka agad. So, ito siya, ang laki niya. Oh, fairness. Ano dito, yung parang pang-hacienda. Taray. Oh. Let's see sana. Ito. Oh, I told you, diba? Ano tawag dyan? Baggy? Ano tawag dyan? So, tingnan natin kung may experience natin siya. So, ito yung pinaka-reception area nila. And then, nagtanong na kami, guys. Ayan na nga. So, same lang din naman yung Gigantes Island na tour. Sa Miklok kasi 1,099 pesos siya. Pero sayang kasi parang 3 weeks ago or 2 weeks ago, naka-prom siya sa Miklok, 999 lang. Hindi ko siya binu kasi nga, ang dami kasing nangyari. Baka mamaya hindi na naman kami matuloy. So, sayang naman kung iaano pa siya, ika-cancel pa siya. So, same lang din dito, 1,099. So, baka gawin namin, magkuklok na lang kami. Kasi sa Miklok nga, diba, meron tayong 5% discount, up to 5% discount kapag ginamit nyo yung aming promo code na Go with Mail. So kahit kami, guys, yun yung ginagawa namin. And yung ginagawa namin, nagpapalit-palit na lang kami ng email address. Sorry ha, pandaraya ba yun? Discarte lang kasi alam ko yung kulok yata na promo code, twice lang siya pwedeng gamitin. So ang ginagawa namin, since meron naman kami ibang mga email address, so ginagamit namin iba naming account para makagawa kami ng bagong account sa may kulok. So ayan, so at least kahit pa paano meron tayong discount. And then from here, hindi kasi kasama yung transfer. So kailangan pa natin mag-tricycle bukas na 250. So kung balikan, 500 pesos din yun. Medyo mahal yung transfer, no? And then 10 minutes away lang naman from dito yung port going to island hopping natin sa Isla de Gigantes. So yun lang yung medyo pricey yung transfer. Experience natin si golf cart para feel natin ang pag-check-in natin. Kadalasan nga na golf cart sa Henan. Yes, sa Henan Bohol. So ito, may experience ulit natin siya rito sa may Solina. Ako First time na Enzo, talagang pinipilit niya talaga kasi dapat van na eh. Ayaw niyang pumayag, kinakalabit niya ako. Gusto niya raw talaga ma-experience itong baggy-baggy na to. So why not? So ito na kaagad tayo. Ito ang ating room. Pwede ako tayo nun, sir, ng kita? Pad 3. Dito tayo. So ito yan. Ito na kaagad siya. And then malapit tayo sa may restaurant. Let's see. Ito na yung ating room. Diretso room tour agad tayo, guys. Here's our room. Wow. So, papakita kagad namin. Thank you po, boss. Thank you po, kuya. Yeah. So, ito na kagad yung room natin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. O, ayan ha, dire-diretso tayo. So, dito, meron kaagad siyang 2 single beds. So, maghiwalay kami ngayon ni Enzo. Ay, 2 single beds. Super komportable. At yung gusto kong bed, yung yung hindi sobrang lambot pero hindi rin naman matigas. And then, may pa-TV dito. As in, to ha guys ha, hindi ko pa siya nakikita. Diretso kaagad tayo. Anong meron dito? May pa-garden view dito. And then, dito na tayo sa may toilet. Okay, toilet. Super simple. Pero okay na rin naman kasi basta merong hot and cold shower. Tapos ayan yung toiletries. May bidet ba? May bidet naman. Of course, dapat may flush. And then, eto na yan. Hindi pa. Dito muna tayo. So dito, meron ditong mini fridge. And then ito nirefillan na yung water. So tatlo siya. Mas maganda siya ganyan. Diba kasi bottled waters.
Of course, malamig ang AC. And then dito na tayo, nag-provide naman sila dito ng payong. Kasi nga, umuulan-ulan, guys. Hello, kung pinag-pray pa naman namin, ulanin na yung buong Iloilo trip namin. Wag na wag lang yung tour namin sa may Islas de Gigantes. Kaya kahapon, nung umuulan sa may, saan nga tawag dito? Sa may Guimaras, parang, ay, okay lang yan. Basta ang importante, yung sa Islas de Gigantes, hindi. Kasi yung pang main event namin eh. And then, ito na yan, guys. Ito na yung bongga dyan. So, ito na naman. So, alam nyo na, parang kung ba ito bubuksan. Ikaw na yan. Pag sa bukasin sa Ensen. Guys, ito yung ating veranda. So, meron tayong veranda dito. Ang sarap dito magkape. Parang gusto ko agad magkape. May kape ba tayo? May baon tayo kape, di ba? O, di ba? May baon kaming kape. So, ito na siya. So, di ba? So, super simple nung room. Pero, super relaxing yung dating niya. Kasi alam mo, nasa may gitna ka talaga ng parang, ayun nga, pinanindigan nila yung salita, yung ano nila, pangalan nila. May nature talaga. So, yun ang pangalan na. Solina Beach and Nature Resort. So ngayon naman, kape lang kami konti guys. Tapos pagkatapos nun, punta tayo ng resto. Or punta na rin tayo ng resto. Para ipapakita namin sa inyo yung pinaka-resto sa may buffet breakfast na natin. And then, punta na tayo dun sa may pool area. And then, may beachfront nga sila dito. Explore na tayo. So dito tayo dumaan. Kasi beware daw sa ano. Beware falling Falling coconuts na. So ayan, hindi kami nag-mic para marinig nyo din yung hangin. Iba kasi yung hangin sa may probinsya, no? Tsaka yung vibe ng nature. Oh, di ba? Naririnig nyo ba siya? Magmamic lang tayo kapag yung gusto ko maintindihan nyo kami. Kapag wala namang kwenta-kwenta yung sasabihin ko, huwag tayo magmacharot. So lakad lang tayo. Actually, ang laki niya talaga. Dito tayo. Saan ba tayo dadaan? O dito tayo sa Kubol. O dito na tayo sa Kubol. Yan, lakad lang tayo. Lakas makaplaza dito. Lakas makaplaza. Di ba ganda sa mga plaza sa probinsya? Kasi sabi niya, ano ba vibe nito? Sabi ko, di plaza. Yung doon sa ano nyo. Kasi nakapunta na kami sa kanila. Sa Hingoog. Ganito. Yan, yung may ganito. O diba? Ay, ito na yung ano. Anga Restaurant. Anga Restaurant. Diba? Ay, itong mga family. Ito yung mas mahal siguro dito. Ayan, if you can afford. Itong mga rooms na itong magaganda. Tapos nasa may parang beachfront. Hindi naman nasa beachfront. Pero malapit-lapit na. May souvenir shop pa sila dito. And then ito yung restaurant. So yung restaurant, bukas ko na kayo rito. Dadalhin. Hindi dito, ito yung pool area. Bukas na lang kasi diyan naman yung breakfast natin. So ito yung restaurant niya. Open na open din. So yung hangin, anong-ano nyo talaga, feel na feel nyo. And guys, ito na yung sinasabi namin sa inyo. Ito na yung pool area. Hanggang anong oras? Hanggang 9 p.m. Ganyan yung gusto ko mga pool. Kasi di ba minsan masarap mag-swimming yung mga 7 o'clock. Ito siya guys, ang ganda. Oh, di ba? Ang ganda niya in all fairness. Ito, ang sarap ditong tumambay. At syempre, masarap mag-pictorial. So, ayan na yung pool area niya. And then, lakad na tayo kaagad diretso. Punta na kaagad tayo sa may beachfront. Tignan natin kung white sand ba siya. Pero parang ngayon pa lang, sinasabi ko ng hindi. Alam niyo, ayoko na napipreem. Ayoko na kayo. Yung kunyari, sinusurprise ko pa kayo. Tapos hindi naman. Hindi ba? Iba parang dito, let's see. May pagka, vanilla color. Hindi white yun. Charot. Nag-away na naman. Oo. Okay lang naman na hindi white sand. Basta ang importante kasi sa amin, yung tubig. Kasi, white sand ka, tapos ang dumi naman ng tubig. Diba? Ayan, so naririnig nyo pa ba ako? Ugong na ulit. Mahangin talaga dito sa beach. Diyos ko, sana ganito lang yung panahon bukas. Huwag naman umulan. So, eto na siya guys. Ang hindi ko alam kung nagsiset up pa siya. Meron pa dun Doon pa siya. So, hindi ko alam kung may set up sila rito. Pero dito, meron ditong volleyball net. So, ito na siya. Ay, Diyos ko, beware of jellyfish. Ano ba naman yan? Ang dami namang beware dito. Ngayon naman, jellyfish. Diyos me, paano naman kami maliligo? Ayun siya, Warning, beware of jellyfish. Grabe. So, anyways, hindi siya white sand. Actually, siya, mabato. Mabato-bato siya. Tapos yung tubig niya, malumot yung tubig niya. So, hindi siya pang swimming.
Ako na nagsasabi. Ayun siya. So, hindi siya pang swimming. Pero, pang tambay siya. Masarap tumambay dito. Yung dito ka lang, nakaupo lang kayo dito. Kaming dalawa na Enzo. Ganito yung bet namin. Yung tipong nakaupo lang kami dito. And then, nakatanaw sa kawalan. So, ayan yung mga bet namin ni Enzo. Punta ko dito sa may hammock. Kaya ba ako nito? Tapos si Enzo, upo na lang daw siya doon. Kasi si Enzo hindi na nito kaya. Ay! Super relaxing! Ito yung masarap. Diyos ko! I love this life! So alam nyo na, so nag-treat sa amin dito, ano na to, birthday / Valentine's gift. Thank you ate! Na-enjoy namin siya in all fair. Let's see guys! Si Enzo natatakot! Baka hindi siya kaya! Hindi kaya si Enzo. So kapag biglang bumitiw itong talubid na to, Wala ba? mapapagtawanan tayo guys! Tapos mag-charge tayo. Good morning guys! This is our second day here in Solina. So ngayon, sinadya talaga namin na ipakita sa inyo yung breakfast on our second day para makita natin kung nagpapalit ng menu. But you know guys, na-touch kami. Kasi pag uwi namin kahapon from Gigantes, meron na kaagad nakasetup doon na pa-surprise kasi Valentine's Day kagabi. Meron sila doong iniwan na Ferrero at saka Rose. O diba, extra talaga yun. Customer service. So, nakaka-touch yun. And then, yes, nakapag-Gigantes Island na kami kahapon. So, ipapakita namin sa inyo yun sa may susunod na video. Yun yung aming pang-finale dito sa Iloilo. And, may pinadala na namang angel si Lord. Nakakatawa talaga. Nakakatuwa, actually. So, naglalakad kasi kami from port palabas, papunta dito, and then mapapanood nyo yun kasi nga mahal yung pamasahe, 250. So lumabas kami doon para makatipid para 100 pesos lang. And then maya-maya, merong humintong van sa amin. Tapos, tinawag ako, Mel, sasali na rin ba kayo? Sabi niya gano'n. Tapos, syempre, nataranta na ako. Parang, ha? Sino yun? Hindi naman kasi ako sanay na may nakakakilala sa amin dito. So, alam niyo, sa sobrang taranta ko, sasakay kasi ako ng van, nasa may kabilang side ako. Nagkamali lang bukas. Binubuksan yung side na walang pintuan. Binubuksan ko yung side na walang pintuan. Nakakaloka sa sobrang taranta ko. So, yung hiya talaga ako. So, ayan. So, gusto kong magpasalamat kay Catherine. Hi, at saka sa may sa partner niya. Sobrang bait nila. Tapos na-meet uli namin sila nung dinner. Diyos ko, tinreat naman kami ng dessert. Kahit dessert lang daw. So ganun talaga si Lord. Kapag nagpadala talaga ng blessings, bumubuhos talaga. Plus isama ko na rin si Ate Love. Ate Love, thank you dun sa may pinadala mo. Yun naman yung pinang Valentine's dinner namin ni Enzo. So ayan, ganun kababait yung mga supporters namin. Ganun kayo kababait. Kulang na lang mag-ambagan kayo. Chip and chip. Oo, kulang na lang mag-ambagan kayo para makapag-travel kami. No, sobrang nakakahiya. So hindi nyo yun kailangan gawin. Pero ayun lang, nakakatuwa lang. So anyways, before tayo mag-breakfast, dito na tayo sa may restaurant. Paalala ko nga lang pala dito nga pala pagka digital nomads kayo, wala nga pala ritong signal yung Globe at saka Sun. Pero meron naman silang wifi. Yung wifi naman nila, okay naman, pero hindi siya nakakapag-upload. Pero nakakapag-YouTube din naman, di ba? Nakakapag-YouTube naman, nakakapag-Facebook naman. So okay din naman yun. Pero may mga times na bumibitaw. Yes, so ganun lang siya. And then, meron ditong deposit na 2,000 pesos. Guys, nandito na tayo sa may restaurant. And then, mas bet ko yung ngayon, yung breakfast ngayon. Ngayon kasi meron silang pork tocino. And then, ito kahapon din, meron naman silang chicken alating. Para siyang tawag yung favorite ni Enzo, curry. Tapos ngayon, meron silang daing na bangus. And then ito, gusto ko rin ito. Cabbage. So gusto natin yan. So kahapon kasi, wala silang tocino. Ngayon, meron na silang tocino. Ayan, ngayon naman dilis. And then of course, meron din dito pineapple. Matamis in fairness. And then, pwede kayo ritong magpaluto ng eggs. And then pancakes. Tapos meron din dito salad station. And then, lakad pa tayo dito. Nandito naman yung kanilang mga breads. Ayan. So, ayan siya. And then, meron ditong soup. Ayan.
And then of course, meron ditong rice and scrambled. Dahil last breakfast na namin dito, syempre, tinodo na namin. Tinodo ko na talaga, guys. Ito, meron akong rice. Tapos, tingnan yung tosino ko, bongga. And then, ganun din ba kayo? Ako kasi pag tosino, gusto ko talaga kamatis. Ayoko ng suka. And then, meron ako ritong daing. Ayoko muna ng curry. Parang sawang-sawa ako sa curry dahil sa may Kathmandu namin. At yung nakakaloka kay Enzo. Tignan nyo si Enzo. Pakita mo. Diyos ko, guys. Meron siyang pancake. Tapos merong tuyo. Tapos may delish yung pancake niya. Diba? Napaka-weird kumain. Hindi, ang maganda kasi doon, matamis yung syrup ng pancake, tapos may tuyo, medyo maalat. Diba? O, tapos Malabas. ito, same din naman. Yun din yung kinuha niya. And then, meron siyang scrambled egg. Wait lang, meron pa sa'yo side up din dyan. Ay, Diyos ko, nagpaluto pa siya ng sunny side up. And then, meron ditong lemonade. Tapos, alam nyo na yun sa mga social na restaurant, di ba? Yung mayat maya, nire-refillan kayo ng water. Yun yung maganda doon. Tayo ka ba niya? Kupita ba niya? Kupita. Pang wine, pang cheers. Cheers! Cheers tayo! Cheers ba? Pinahiya pa ako ni Enzo, guys. Charot. Guys, tapos na tayong mag-breakfast. So, ngayon ay 9:20 na. Ano ba yan? Nasasad na kami. Kasi maya-maya, mag-aano na kami, mag-check out na kami. So, yeah, ako I recommend kung Magigigantes Island kayo, talagang kailangan mag-spend talaga kayo ng time dito sa Micarles kasi hindi nyo siya mai-enjoy kapag from Iloilo kayo. Kasi nga pagka from Iloilo, alas 4 pa lang, susunduin na kayo. Alas 4 pa lang ng umaga. So, syempre, for sure, puyat kayo noon. Tapos, bigla kayo mag-island hopping na sinabi ko na nga sa inyo. Ako na nagsasabi sa inyo, mapapanood nyo, yung island hopping, 7 islands kasi yung pupuntahan nyo. So, ano siya, baba, akyat ng boat. So, yung palang nakakapagod na rin. So, kumbaga, paano nyo siya mai-enjoy yung pinaka-island hopping ninyo? Kung sa simula pa lang, drain na kayo sa biyahe from Iloilo City. So, kung ako lang yung tatanungin, it's either dumiretso na kayo dito sa may Carles, doon sa may Rojas na kayo manggagaling, Rojas Airport, and then diretso dito sa Carles, tas tsaka kayo mag Islas de Gigantes. Or, from Iloilo, mag-stay pa kayo dito para ma-enjoy nyo talaga siya. Kasi kung pagod na yung katawan ninyo, hindi nyo na ma-appreciate yung island hopping. Ganun talaga siya. Maniwala kayo sa amin. So, ayun lang. And then, kung talagang meron naman kayong budget, ako din, I recommend na mag-stay kayo dito sa May Solina. Kasi kakaunti lang yung mga hotels dito, guys. And I'm sure, isa ito sa may pinakamagandang hotel. Talagang para ka lang nag-staycation. Sulit na sulit yung ibabayad din nyo. And mamaya naman, para kumpletong-kumpleto yung panonood ninyo sa amin, so nadala na namin kayo dito from Iloilo City. Ngayon naman, from Solina, ang flight back natin, ang fly out natin sa may Rojas. So from here, tignan natin kung paano tayo makakarating ng Rojas Airport. So, nagre-research kami, guys. Wala kami makita sa research. Ang puro nakikita namin, taxi. So, syempre, hindi naman tayo magta-taxi kasi parang nakita ko 1,800. So, hindi natin yun afford. Actually, saktong-sakto lang din yung check-out namin, 12 noon. Kasi ang flight pa naman namin ay 5 p.m. And then, nakapag-online check-in na rin kami. Tapos, if ever kasi yung biyahe daw ay 3 hours. So, ayun lang. So, mamaya, tignan natin kung makakarating tayo sa airport. So, kung maliligaw kami, at least, next time na pagpunta nyo na rito, mas alam nyo na. Guys, from Solina, ang ginawa namin, nag-jeep kami, papunta dito sa May Balasan. Ang pamasaya lang namin ay 25 pesos. So, kasi kapag from Solina, nag-tricycle kayo, ang sisingilin daw ay 350 pesos. So, ito yung pinaka-tipid way. And then, from dito, sa May Balasan terminal, meron naman ditong bus papuntang Rojas. Pero kapag nag-bus kasi kayo, magta-tricycle pa kayo papunta pa ng airport. Unlike kapag ka-van, 110 pesos lang, diretso na siya sa may airport. Tapos hindi siya titigil bayan-bayan. Unlike kasi yung bus, yun yung disadvantage. So nandito na tayo, yung biyahe natin approximately mga 2 hours lang ata going to the airport. So guys, bumaba kami sa may Rojas Terminal. Ay, may Pure Gold pala. So ang gulo kasi, mula kasi doon sa may Balasan, going to Rojas Airport, iba pala yung rate, hindi naman sinabi. So, nagbablog ako ganyan, vlog. Bigla may lumapit sa amin, Gina G. May sa kanya. Sabi ko, gusto ko tuloy sabihin na, bakit ganun? Bakit kasalanan ko? Bakit parang kasalanan ko? Gusto ko mag-Bea Alonso? Oo, nagtanong lang naman kami sa may parang konduktor. Ang sinabi nga,
110. Pero hindi naman sinabi na hanggang terminal lang pala yun. So kapag ka pala papunta ng airport, naiiba yung rate. Depende kung ilan kayong pupunta ng airport para mo chip in na lang kayo. So ang ginawa namin, ang mahal, 300 ang magiging pamasahe each. So mahal yun ha. Imagine niyo kung 10 kayo doon, edi 19 yung yung madadagdag sa pamasahe ninyo. So ang ginawa namin, bumaba kami dito sa may Rojas Terminal and then nag-tricycle na lang kami. Itong tricycle, 100 pesos lang. Dalawa na kami ni Enzo. So malaki din yung natipid. Actually, oo, kung yung value kasi ng pera lang yung pag-usapan, okay lang naman. Ang point lang kasi doon, syempre gusto namin sa inyo ipakita yung totoong nangyayari sa ground. Para kapag nagpunta kayo dito or kahit saan man, malalaman nyo yung totoo, di ba? Yun lang naman yun. Hindi naman dahil sa nagtitipid kami. Or hindi rin naman, nagtitipid lang din naman kami. Pero more on, gusto namin ipakita sa inyo, paano ba talaga yung nangyayari? Kasi may mga ganun merong mga unwritten hindi naman rules, may mga unwritten usapan tungkol sa mga pamasahe-pamasahe. So yun yung mga i-consider ninyo. Guys, after 10 minutes, nandito na kami sa may Rojas City Airport. So banana ko muna tayo guys. Kasi ang flight namin 5 PM and then now it's 2:30 pa lang. Hindi pala pwedeng pumasok sa airport, guys. Oo, hindi pa pwedeng pumasok sa airport. Hindi namin alam kung bakit. So, hindi namin alam kasi baka ba maliit or whatsoever. Hindi namin talaga alam. Kasi, di ba, usually pwede naman nang pumasok sa airport. And maliit lang pala kasi yung airport nila. And yun, basta hindi namin alam. Basta hindi pa pwede pumasok sa airport. Dito lang muna tayo sa labas. So, para tayo nasa may bus stop. So, anyways, kung ako lang feeling ko kung Gigantes Island lang talaga kayo, mas convenient pa rin na dito na kayo sa may Rojas Airport. Kasi kahit yung pabalik, super convenient niya. Meron lang kaunting confusion, pero convenient pa rin. Tapos magkano nga yung naging pamasahe natin? Ang naging pamasahe lang namin, Total 185. 185 lang each. 185 each lang yung naging pamasahe namin from Solina Resort pabalik dito or papunta dito sa may Rojas Airport. So, ang mura-mura nun, guys. So, pero kung ako lang din, pakiramdam ko mas magiging komportable kayo kung magbabas na lang kayo kahit hindi siya air-conditioned. Kasi, from Balasan going here, mga 1 hour and 20 minutes lang siguro yung magiging biyahe ninyo. Kami, nag-van kami. Yes, aircon siya. Pero ganoon din naman, pahinto-hinto rin pala siya. Tapos walang lalagyan ng baggage or luggage ninyo. Kami nga, kandong-kandong namin the whole time. Yung aming bagahe, yung aming bag. So, paano pa kung mabibigat yung dala ninyo? Tapos yung biyahe lang naman, kulang-kulang 1 hour and 20 minutes lang naman. Kasama na yung mga hinto-hinto. So, para lang sa akin, pakiramdam ko mas magiging komportable kung magbabas kayo. So, ayun lang. So, ganoon lang siyang kasimple, guys. So, yes, isa itong pag-stay namin sa may Solina Beach and Nature Resort sa mga naging highlights ng buong Iloilo namin. Bukod pa sa may Islas de Gigantes na mapapanood nyo sa ating last video. So, again, magkita-kita po ulit tayo sa susunod nating travel vlogs. Bye, everyone!